Mag-ani tayo ng ng chive. Kailangan ko na ito anihin dahil pagka hindi ito inani, magkakaroon siya ng ng bulaklak. At saka para na rin mayroon tayo sa winter. At ang maganda dito sa putol, yung ganito lang, pakita ko sa inyo. Dapat hindi masyado sa dulo. Pag pinutol mo kasi yan, ganito, siya, yung tutubo siya ulit. Habang mainit, kasi pagka winter, hindi sila yung tumutubo. Nag-stop sila, tumubo. Pero hindi sila namamatay pagka winter. So, ganito lang pag-ani. Ayan. Tapos, ang ginagawa ko dito, tatanggalin yung may mga dilaw-dilaw, yung namatay. At saka sa kahugasan. Ganito lang, Ayan, so may time na siyang tumubo. Para pagka tumubo siya ulit, i-freezer natin. Ganito, ang dami. Meron pa ako dito, kaya lang maliliit pa sila. Hindi ko muna siya hindi ko muna siya anihin. So, ganito ang mangyayari pagka hindi mo inani yung chive mo agad. Yan, diba? Hindi ko alam kung pwede ito makain, pero bago mangyari yan, ito din ang ginagawa ko ng spring onion. Inaano ko lang din, pinuputol ko. Pagka bumibili ako sa sa store, inaano ko lang siya. Hindi ko sinasama yung ilalim para maitanim. Ganito, ganito lang mag-ani. Huwag masyadong sa lupa. Kailangan may maitira pa ba. Yan. So, lilinisan ko lang ito. So, ang paglinis lang nito ay tanggalin lang natin itong mga dilaw. Yung mga patay na dahon. Kagaya nito, Tapos, itong minsan kasi yung dulo lang naman yung yung patay, yung ilalim hindi naman. So, hindi ko siya isinasali. Ganito lang siya, ganito lang maglinis. Kasi malinis naman siya, wala siyang spray. Hindi ako naglalagay ng pang-spray ng mga chemical. Talagang ito yung organic talaga. Malinis na. So, ganun din ang gagawin natin dito sa iba. Pagka ganito na, hindi ko na siya sinasama dahil siya yung matigas ba. So, ayan. Nalinisan ko na. So, ang gagawin ko dito ay hugasan ko muna yung hugasan ko muna itong ating chive. Pwede naman hindi hugasan, pero kasi hindi naman organic naman ito. Pero ako hugasan ko lang siya. Mga 2 hanggang 3 beses. Hindi naman siya masyadong madumi.
Tanggalin ko lang kasi minsan may naisasama na ano, na yung lupa. Kaya mas maganda ibasan. So, maglalagay lang ako ng malinis na towel. At, iano natin, ilagay natin dito yung ating, chive. Tapos, patuyuin natin bago natin hiwain. So, ganito lang ginagawa ko. Tapos, ano-anuin lang. Para hindi masyadong basa. Ganito lang. Anuin ko lang itong mga kalahating oras or isang oras para matanggal yung kanyang yung tubig. So ayan, mayroon akong lagayan dito. At gupitin na natin or So ang gagawin ko dito ay slicein lang ng maliliit. Hindi naman masyadong maliliit. Nasa sayo naman kung gaano kalaki. Pero sa akin kasi ilalagay ko ito sa salad o kaya sa sa itlog. Kaya masarap din ito pang coating ng mga pang ibabaw ba ng pagkain para maganda tingnan. Ganun lang, ganito kanipis. Tapos ilagay ko dito. Tuloy-tuloy ko lang ito kasi marami pa. Ganito lang. Para kung gusto natin magluto, kukuha na lang tayo. Pwede din nyo ito i-dry. Nasa sa inyo yan kung gusto nyo i-dry. Or ilagay sa freezer. So, ito na yung last na in-slice natin. So, diba, ang dami. Marami kang maano dito, oh. Hindi mo na kailangan bumili sa sa supermarket. So, yan po mga sangkay. Ito naman ay, pwede nyo itong i-dry. Ilagay lang dito sa tapos i-dry dito sa loob ng bahay. Huwag sa labas kasi masyadong mainit. At kung ayaw nyo naman i-dry, pwede din ito ilagay sa freezer. So kung gusto ninyo, madali naman ito siya matanggal. Hindi nyo naman lahat pwedeng halimbawa, gusto nyo ng isang ganito lang. Hindi ganito lang yung kunin nyo. Tapos ito ibabalik sa freezer. Tapos ito lang yung gamitin nyo. Kung gaano kadami yung gusto ninyo. Tapos ibalik. So, yan lang po mga sangkay. I-share ko lang kung paano mag-preserve ng chive.
At sana nagustuhan niyo yung aking vlog na ito at meron kayong natutunan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod ko na lang ulit na vlog. Bye! God bless! So, ilagay ko siya dito.